Hello, it's me. Darling, girl, let's talk for good vibes. Sorry na guys, hindi po talaga ako matalino. Pero at least hindi ba ako nabagsak? Parang ano naman yun, kumbaga fair lang din naman. Ay guys! Hello mga katandims, ka-Jomcar, Kalingap, kumusta na kayo? Bago tayo mag-reaction na naman, siyempre i-shoutout muna natin si Kuya Val, si Ate Edna, si Kalingap Rap, siyempre ang Jomcar, shoutout sa lahat na sumusuporta sa Kalingap, sa Jomcar, mga marathoners, sa silent viewers, shoutout po sa inyo lahat, at saka sa mga sponsor sa Kalingap, nagbibigay sa landing pad, shoutout po sa inyo lahat, kay Mercedes Lacayen, kay Kunikat, shoutout po sa inyong lahat. At siyempre, shoutoutin natin ang Karaba, shoutout kay Teacher N, Ganang Amy, Sis Angie at Sis Sir Nolly, shoutout po sa inyong lahat. Nako guys, super tuwang-tuwa ako dito sa vlog na ito dahil ito si Kim, no? Deserve talaga ni Kim na tulungan hanggang makatapos. Nakakatuwa po ang grado ni Kim. 1.25, parang isa lang ang dos niya. Lahat ay 1.1 point something, meaning talagang masipag ang bata ito mag-aral. Sabi niya daw, pag malapit ang school niya, grabe yung study, minsan daw nakukulangan siya sa tulog. So, ito si Kim, no? Nakita natin na yung binibigay ninyong tulong sa allowance sa kanyang pag-aral is talagang ginagamit niya sa tama, hindi nasayang yung tulong niyo sa kanya, support niyo sa kanya dahil siya ay nag-aaral ng maayos. Yan ang dapat tularan. So, palakpakan po natin si Kim. First beneficiary ni Kalingap Rab na ito, college na siya, mag-third year college na po si Kim. At ang course niya ay education. Alam mo natin yung nakascout is si Ayan. Ang akala ko kasi dati si JJ, si Ayan pala. Si Ayan ang nakascout at binigay kay Kalingap Jomar. At dito, kasi sabi ni Jomar na first time niya gagawin, gusto niyang makita ang grado ni Kim. Kaya parang ang grade nila daw ay system, hindi na card na katulad sa amin noon na sa amin noon dati parang pupunta ka sa registrar, bibigyan ka ng 2x2 na parang nandiyan ang grade mo sa first sem, second sem. Sa high school, simple card. Sa college, nasa system ang grades ng college. Kaya binuksan ni Kim sa internet, sa system ng kanilang school, pinakita kay Jomar ang grado niya. At ito, papakita natin kung gaano ka-proud si Jomar sa kanyang pinapaaral na malalaki ang grado. Ayan po. Yun, siya po ay beneficiary natin. So, tingnan natin po yung kanyang grades. Hello Kim, meron ka? Assist na ha? First year? First sem, next year? Grabe! Tatlo po yun. Nung first year percent, second year percent. First sem ng first year. Guys, tingnan niyo guys, kung hindi ka ba naman mapaproud kay Kimberly? Bro, halos 1, may 2. Grabe bro, ako may trash ako bro nung college talaga. 5 pa nga yata. Ha? 5. Ay, wala naman ako nabagsak, wala akong nabagsak. Pero bro, 1.5. Ang pinakamalaki yata dito, pinakamataas is 1.25 or 96 pesos. 96 po yung grade. Ang pinakamababa mo yata dito Kim is 86, which is 2.0. Bro, mababa na yung kay Kim, 2.0. First year, first sem. Ito naman, second sem, first year. OMG! Again guys, karamihan na po yan. Wala nang dos. Meron dos. Isa lang. Pero 88 bro, 88 bro. 1.5, 1.5, 1.25. Grabe si Kimberly. Deserve talaga na bro, kino naman bro ang ni Kimberly. Grabe, hindi naging ganyan ang grades ko dati. Bro, may stress talaga ako bro dati. Pinakamababa niya bro, 2. O2. Ito naman So, dapat ang gano'n, no? Siguro, hindi natin pipilitin ang mga estudyante na maging academic. Hindi natin mapipilit ang mga estudyante kasi kung charity tayo, nagpapaaral tayo, pwede na yung kahit makapas lang ang bata kung yan lang talaga ang memory niya. Hindi natin sila mapipilit kung pilitin na maging honor student ka, yung makapasa ka, no? Okay na yon. Nakita natin sa estudyante, pinapaaral natin na nag-aaral lang maayos, hindi nagbubulakbol, ginagawa niyang lahat na makapas. Pero ito si Kim, ginagawa niyang lahat, magaling pa. Maganda rin ang grado niya. Kaya tuwang-tuwa si Jomar. Kasi ang maganda sa pag tinitingnan mo ang grades niya, may isang charity vlogger din, yun ang ginagawa niya, no? Tinitingnan ang grado every sem. Kasi kung hindi natin tinitingnan ang grade ng ating pinapaaral, hindi natin alam kung bumagsak ba o hindi. Naririnig lang natin, nag-aaral siya. Kasi simple, pag tatanungin mo yung estudyante mo, kumusta ang pag-aaral mo, sasabihin niya, okay lang po, wala ka bang bayaran, mayroon po, ganyan po. Pero hindi natin alam, 21 units, 28, 29, may isang subject na bumagsak siya, or tatlo, o marami, o baka hindi natin alam, no? Minsan nalalaman na lang natin bumagsak isang estudyante dahil sa marites, chismis, dahil hindi nag-aral na maayos. So maganda yan, na from time to time, sisilipin, makita natin yung grado ng pinapaaral natin na talagang nag-aaral siya. Kahit hindi ono ang grades niya, kahit dos,
tres, pasado na yung tres sa college, okay na yan kung yan lang talaga ang kaya ng kanyang memory. At least nakita na nag-aaral, hindi bumagsak. So maganda yung ginawa mo, Jomar, no? Na kahit 1-0, every sim kasi another naman, no? So dapat maganda yung every sim, titingnan mo, at least ma-inspire ka na nagpapaaral sa estudyante mo na nag-aaral siya. So kahit hindi grades, academic hours ang grade niya, basta nakita natin na walang bagsak, nag-aaral siya ng maayos, is okay na yun. Kaya nakakatuwa po si Jomar dahil yun nga, tiningnan niya ang grades ni Kimberly. Nako, ito si Jomar, nami-miss daw niya ang mag-aral. Masakit daw sa ulo ang mag-aral. Pero parang nami-miss daw ni Jomar ang mag-aral. Kasi pag estudyante pa tayo, nami-miss natin kasi pupunta sa cafeteria, mag-lunch, pupunta sa... Noong panahon, mga library yan, ngayon, internet na. So, nami-miss yung ginagawa ng college, no? Ginagawa ng pag-aral, nami-miss ni Jomar. So, siguro Jomar, pwede ka mag-aral abang charity ka, mag-negosyo ka, mag-masteral ka, anong course mo natapos mo, mag-masteral ka, mag-doctorate ka, anything, pwede ka mag-aral ulit. Kung nami-miss mo ang pag-aral, pwede ka mag-aral ulit kung anong gusto mo dahil maka-afford ka naman. Hindi katulad dati ng mga magulang natin, magulang mo nagpaparal ngayon, you can afford para suportahan ang sarili mo. Pag mag-aral ka ng another course, mag-doctorate ka ba? Mag-masteral ka ba? Kung yan, namimiss mo. So, I don't know, sabi ni Jomar na parang namimiss lang daw niya ang mag-aral ulit. Kaya sa thumbnail natin, may namimiss si Jomar. Ano kaya ito? Sakit din sa ulo mag-aral. Pero alam mo ba, ngayon, parang namiss ko din mag-aral. Oo. Dati kasi pag nag-aral ka, parang wala kang isipin. Ano ka lang, tawag niya, pupunta sa pagkatapos ng mga pag-aaral, pupunta sa bayan or ano. Kaya pupunta sa mga mall. Yung tamang ano lang, relax lang muna kasi maghapon sa paaralan, pagod, tapos nakaka-drain, di ba? May nag-comment doon, happy go lucky. Sabi ni Jomar, happy go lucky, pero yung bang happy go lucky, happy ka, ginagawa mo, pero nagsusumikap ka. Hindi yung go lucky ka lang, naghihintay ka lang na may darating na swerte. So, siyempre, ikaw magsisikap ka sa pag-aral mo, magsisikap ka sa trabaho mo, para masaya ka, may lucky na papasok sa'yo. Yung lucky, sahod mo, swerte na malaking, nag-overtime ka, yung sahod mo, na-promote ka, ano ba yun, na pinagsikapan mo, yun ang lucky mo. Pero yung lucky na uupo ka lang, naghihintay ng may babagsak, hindi yun. So, dapat, yung go lucky mo, pinagpaguran mo, yung effort mo, ginawa mo doon. Tama yung sabi ni Jomar na happy go lucky, pero ginagawa mo naman ang lahat para ikaw ay mag-success. Good lucky. Happy tapos, good lucky na din pero ano din, ginagawa ko naman as much as possible. Ayoko din naman ng paisi-isi lang. So yung nag-aral si Jomar, no? Ang sa kanya daw, bahala, kahit anong grado natin, basta makapass lang. Pass. Ganon din ako. Pero may malalaki akong grade. Pero aminin ko, may 3 din ako sa computer. Nakapass naman. Kasi ako, study now, pay later. Study now, pay later. Ano yun? Scholarship ka ng bangko. Scholarship ka ng gobyerno. Pero ang gobyerno, basta makapass ka, kahit anong grado mo, wag ka lang bumagsak. No? Ito si Jomar. No? Yung bang, kahit anong grade mo, kung hindi ka man honor student, hindi ka man cum laude, okay na yun. Kung hanggang dyan lang ang talino mo. Kasi pag makagraduate ka, diskarte, hanap ka ng mga gandang trabaho, ganun yun, no? Ewan ko ba, kasi ang ano ko dati, diskarte na lang, bahala na. Basta makatapos tayo, bahala na, diskarte na lang natin ang buhay. Tapos hindi pa rin allowance i-save para makabili bagong damit, habuhay college. Same. Nung college guys, alam yung tipong, kahit sa ilang makabili ka ng bagong damit, masayang-masaya ka na yan. Oo. Kahit once a month, okay na yun. Makabili ka ng bagong damit once a month, okay na yun. At least, kasi minsan, maraming din nag-success na hindi sila cum laude, hindi sila first honor, pero dahil sa diskarte, yung trabaho nila, inayos nila, na-promote sila, nag-success sila. Marami naman dyan, cum laude, first honor, pero pagdating sa trabaho, hanggang dyan lang, hindi na-promote. Dahil, lang siya, hanggang lang dyan ang gusto niya, dahil cum laude siya, hanggang lang dyan. So, depende pa sa diskarte. Tama yung kay Kalingap Jomar. Kaya nag-comment ako kagabi na, yung about sa pag-aral na, sa akin, yung nabasa niya yung, sa college, iniipon ko yung allowance ko. Sabi niya, every month may bago kang t-shirt. Sabi niya din sa live niya. Pero sa akin, minsan, once a year, bago ang damit ko, or every semester. Kasi pag matapos ng klase, off-sem, yung allowance ko, ipunin ko, bibili ako ng bagong t-shirt. So, every sem lang, o minsan once a year. Pero nabanggit ni Jomar, kahit nga daw, every month, meron kang bago. So, yan po, nakakatuwa po itong si Kim, dahil nag-aaral siya ng maayos, no? Pinakita niya kay Jomar. Siyempre ito sa mga sponsor niya, siya ay nag-aaral ng maayos. Kaya deserve talagang tulungan si Kim. Hindi sayang ang tulong natin kay Kim. At nakakatuwa itong dahil may team Hong Kong ata itong nagbigay sa pabahay ni Kim. So, si Jomar meron na siyang 3 pabahay.
Si Little Jomar, papabahayan din yan, nagsisimula na. Ito si Lola Asing, ganun din, yung bahay niya pa-repair. Ito si Kim. So sabay-sabay itong mga bahay na ito na magsisimula. So yun nga po, yung palipad na sinisilip, yung iba dyan na sinisilipan si Jomar na maraming palipad, dyan po napupunta ang inyong palipad sa pabahay ni Jomar, sa beneficiary niya, sa kanyang ito, pinapaaral niya, pinapabahayan niya. At iba pang beneficiary na tinutulungan na hinahatiran ng bigas, grocery. So, hindi po sayang na huwag niyo na po silipin na marami ang palipad ni Jomar. Dahil nakikita po natin kung saan napupunta ang pinapalipad po natin. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Shout out. Paki-like po this video. Paki-subscribe kung hindi pa nakasubscribe dyan. At don't skip ads. Bye-bye po and see you in my next reaction video. Bye everyone. God bless. Mama. Keep smiling. At pahabol pala, congratulations kay Kim dahil ambassadors na siya ng Gluta store ni Kalingap Jomar. So ito si Kim, baka magla-live selling na siya. Mabuti yan kasi si Jomar minsan, para busy siya sa kanyang store dyan, sa kanyang itong minsan sa velvet box, dito sa kanyang product sa diet na mga chili garlic oil pastel. So marami siyang magla-live selling siya, marami. So itong Glota, pag nag-live selling si Kim, makakapira siya. Di ba ginawa siyang admin? Ngayon, velvet, Glota, ambassadors ni Jomar. So pwede na siya mag-live. So yun, nakatulong din si Jomar sa kanyang beneficiary na magkaroon din ng trabaho. Kaya congratulations kay Kim.